Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa ating mga kasamang nagtatrabaho. Oras po ng pananghalian today, September 17, 2025, araw po ng Wednesday. At tama ho yung nakikita ninyo, ang kasama po natin ay si Marlon Purificacion. Sorpresa ito sa kanyang partner sa third floor studio. Nabago na ho ang third floor studio. Tinig na may sug na ngayon. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po sa lahat ng Pilipino. Magandang tanghali po kung saan man po kayo naroroon ngayon. Kagaya po ng dati, pahintulutan po ninyo na samahan po kayo sa isang oras na inyong pananghalian. Kahapon medyo humaba po tayo dahil napakarami ng ating mga pag-uusapan na mahalaga. Ang ating pong pamagat ay haplos ni Judas. Haplos ni Judas sapagkat tila yun po yung nangyayaring direksyon, yung Marcos playbook na ginagawa. Ang ramdam po nila ang galit ninyo. Ramdam po nila ang galit ng mamamayang Pilipino. Bakit ka nga naman hindi magagalit? Hirap na hirap. Yung mga nanananghali po ngayon, pinagkakasya po natin yung ating kita tuwing kinsenas katapusan, hindi ho ba? Para lang nagbabaon pa nga ho tayo eh. Nagbabaon pa tayo ng kanin, nagbabaon tayo ng ulam, para lang ho ma-maximize natin yung ating sahod. May maiuwi pa po tayo at the end of kinsenas at katapusan. Tapos makikita natin yung mga nepo babies, yung mga politiko, kung makaasta akala mo pera nila yung ginagamit nila. Attorney Vic, alam mo maraming mga manggagawa yung pagka nasa karinderya. Kung umorder sila, isa't kalahating kanin, tapos yung order nilang ulam, half lang, kalahati lang. Tama so yun. ganun nila tinitipid yung pera nila, yung budget nila sa pang-araw-araw nilang pagpasok sa hanap buhay. In fact, yung marami po dyan nakaasa sa, usually pag sa karinderya, Marlon, merong yung free soup. Oo, yung libreng free sabaw, soup, tama. libreng sabaw, manipis lang po yung clear soup lang po yun eh. Kaya lang, katalo na dahil kulang po yung pera ninyo sa pitaka. And yun talaga ang ating pinaglalaban ngayon. Kaya po haplos ni Judas. Swerte pa yung Attorney Vic, swerte pa yung babayaran nila on the spot yung kinain nila para sa pananghalian. Dahil karamihan naman sa kanila, may listahan. Ibig sabihin, pinapalista sa utang. Tama yun. Attorney Irene, happy birthday sa iyo at mabuhay ang Maisog Cebu na meron din hong gagawing payapa at naayon sa konstitusyon sa ating saligang batas sa pagkilos. Yun, Marlon, ang daming issue ngayon at yun nga ho, mainit na mainit pinag-uusapan, yung resignation naman. Kanina, kinukumpirma na ng mga congressman na kinausap na sila ni Speaker Martin Romualdez na magre-resign na raw siya to give way para raw masagot niya ng direkta. Sabi niya, tandaan natin to yung mga akusasyon, may sinabi pa ang isang Deputy Speaker Ronnie Puno at chismis laban daw sa kanya. Alam ho ninyo, for the 3 years na siya ang speaker, talaga namang mangled po yung ating national budget. He cannot deny that. Mabuti rin yun, diharapin niya. Ang tanong lang, kaya po haplos ni Judas, pansinin ninyo mga kababayan. Huwag po kayong agad-agad magiliwan. Be more discerning. Mas maging po kayo, vigilant. At inyo pong pagmasdan ang nagiging direksyon. Yung undersecretary ng DPWH na palagi ang tinuturo, hindi natin alam ang katotohanan. Siya ba'y nag-resign? Nagbitiw ba ng voluntaryo? O siya ay tinanggal bilang undersecretary? Lagi pong lumalabas ang pangalan nito, yung former USEC Robert Bernardo. Ang dami pong pinatawag ang tinatadtad po sa hearing ng Senado at maging mababang kapulungan, yung 15 kontratista. Sa pamumuno po yan, ang nagiging very prominent ay yung Sara Diskaya. And yung asawa niya, si Curly Diskaya. Walang problema ron. Talaga namang pera ng Pilipino yon. Pero nalilihis po, hindi na ipatatawag yung pinagmulan dahil laging lumalabas yung pangalan, yung USEC Robert Bernardo. Ganyan din ang nangyari dito sa very convenient po kasi sa kanila mga kababayan. Ang ginagawa, magbibitiw sa katungkulan, tapos libre na. Hindi na ipatatawag, laya na. Kagaya po ni dating kalihim Manuel
Manny Bonoan ng DPWH. Nung siya'y nagbitiw, unang pagdinig lamang, in-excuse na ng pagdinig. Pareho po yan sa Senado at mababang kapulungan. Paano mo i-excuse o hindi na isasalang sa pagdinig yung taong nasa center of gravity nitong trilyong pisong korupsyon? He's been there for the last 3 years and it is impossible to believe na hindi niya nalalaman ang nangyayari sa kanyang departamento. Same thing, hindi pwedeng ipagkibit-balikat lamang ni Bongbong Marcos bilang Pangulo ng ating bansa na hindi niya nalalaman ang nangyayari sa ating pambansang budget. Kaya ito po ang ating pamagat, yung haplos ni Judas. Habang pong pinapakalma at pinauhupa ang galit ng mamamayang Pilipino, and again, talagang dapat ho kayong magalit. Pero habang pinauhupa ang galit ng sambayan ng Pilipino, linoloko po pa rin tayo lantaran eh. And here comes now the talk of Martin Romualdez resigning as Speaker of the House. What happens now? Ganun din. Hindi na rin siya maaaring ipatawag. Saan niya harapin yung mga paratang na ibinibigay sa kanya? Di ba? Yun yung tanungan, Marlon. Remember, ang atin nung, kaya dapat ho kayo magalit. Start of the year, February 2025, meaning ito po'y bago magsimula ang kampanya. February 8 po yung kampanya eh. February 8 yung kampanya. Ang ating pong pambansang pagkakautang ay 16.632 trillion. 16 trillion ha, 16 trillion. Ang ating pong pagkakautang ngayon, after ilang buwan lamang, ngayon pong September 17, 2025, after the lapse of 7 months ba? Yes, 7. After the lapse of 7 months, from 16.632 trillion yung pagkakautang, ngayon po ang ating pambansang pagkakautang ay 7.27 trillion. Nadagdagan ng 1 trillion. Nadagdagan ng 1 trillion higit kumulang, hindi pa po tapos ang taon. So, ito yung mga usaping panlipunan na dapat po lahat ay kabahagi po kayo. Joel Roque, panagutin si Romualdez, ibalik ang pera ng taong bayan sa naninakaw. Hindi po pwede kasing resignation lang and then kalimutan na. Yan o rin yung nangyayari at meron pa pong independent commission, Marlon. Ako, very little ang aking pag-asa dyan sa independent commission because is it really independent? Diba? Is it really independent? Better sana kung maglagay talaga ng independent person qualified to serve as an ombudsman. Tapos, kaya naman ng ombudsman mag-imbestigan, dami-dami empleyado ng ombudsman. Yung problema, may iba silang pinapasok na ombudsman. Yun nga ang problema. That's why, kaya ng ombudsman on the premise and on the assumption na maglalagay sila ng independent, credible ombudsman. Ganyan din po sa mababang kapulungan. Kahit ho magpalit-palit kayo ng liderato, kung ang problema mismo ay yung sa Pangulo, wala ho. Tatandaan ninyo, kailan siya humingi ng courtesy resignation ng executive branch. Wala rin naman nangyari. Ang tinarget lang pala yung Solicitor General. Si Solicitor General Menardo Guevara. Optic lang ho lahat yan eh. Ginagamit lang nila na may ginagawa. Bakit? To placate ito pong galit ng sambayan ng Pilipino. Kaya maging mapanuri po kayo. At Attorney Vic, pinag-initan lang si Soljan Guevara hindi dahil sa may ginawa itong kapalpakan. Kung hindi sumunod si Soljan Guevara sa kagustuhan nila na kasuhan ng tuluyan o ipagtanggol yung ginawang pagkidnap kay PRRD ng gobyerno ni Marcos Jr. Tama yun. At saka natatandaan ho ninyo yung pagdinig sa Supreme Court nung magkano yan yung 90 billion. 90 billion yung sa GAA. Sa GAA. Oo, yung sa tsaka isa 90 billion na kinuha sa PhilHealth. Oo, talaga nahihirapan ipagtanggol eh. Mahirap talaga ipagtanggol ho yun dahil yung pondong sinasabing paggagamitan ng 60 billion pera ng manggagawa para daw po to fund yung Panay Guimaras Negros bridge na fully funded pala ng Korea Export-Import Bank. Kaya haplos ni Judas po ang nangyayari.
Buti pa po sana yung pag hinahaplos sila it turns everything into gold. Hindi ho eh. Yung gold ho, pag hinaplos nila, nagiging arinola. Ano ho, nawawala yung value. Inuuwi nila yung valuable yung pera nating mga Pilipino. Kaya, Anacleta, si Arlene Anacleta, ito rin ho isa rin po ito sa source ng corruption Si George Garcia sana ma-impeach na din. Mahihirapan po maaari pong may magsampa ng impeachment. But yung pagtakbo ng tama ng impeachment complaint, hindi po natin magagarantiyahan hanggat tingnan mo natin yung pagpapalit ng speaker, papalitan ba yung liderato ng iba't ibang komite? Papalitan ba yung chairman ng Committee on Appropriations? Talagang hilaw na hilaw yung nakaupong chairman ng Appropriations Ang daming mga veterano dyan. Not necessarily Congressman Sid Ungab, Marlon to disabuse your mind. Yes, I am all for Congressman Sid Ungab to be the chairman of the Committee on Appropriations. Pero baka sabihin niyo kasi kaibigan niyo, kasi Duterte, para mawala ho ang kulay politika, mas maraming able and capable than the current chairperson of the Committee on Appropriation. Hindi po natin siya minemenos. Subalit, usapang totohanan lamang, mas marami pong veterano o veterana na pwedeng humawak dyan. Dahil mahalaga na marangal yung mga papalit na leader. Kailangan pag nagpalit ng leadership dyan sa mababang kapulangan, dapat to yung mga personalidad are those who can inspire the people to rally behind the House of the Representatives and make the House of Representatives indeed the House of the people. Hindi po yung house ito ng mga mandurobo. Hindi po yung House of Plunderers. Mahirap po yun Kinakailangan pag nagpalit ka ng leadership, ang mga personalidad, yung Marlon yung nakaka-inspire. One who inspires may credibility, may integrity, yung merong visionary and reformist na babaguhin itong bulok na sistema. And by the way, dagdag ko lang marami ho ang nagpapalabas ng pahayag. Kanina may umiikot although I have no way of verifying, but according to friends, it seems very credible naman po yun na nagpalabas ng pahayag ang Manifesto PMA Cavaliers, a fierce stand against congressional corruption. Marami pong salamat doon sa pahayag na yan and I hope makakuha din tayo nung kopya. Kagaya po nung pinalabas din i-fold ko lang, baka sabihin pinapakita yung pirma nila. So meron pong pinalabas na yung PMA Cavaliers, ang kanila pong pamagat ay a fierce stand against congressional corruption. At meron din itong PNPA Lacan Retirees Manifesto of Support and Condemnation. Naglabas din po ang PNPA niyan. So dalawang alumni associations na yan from PMA and PNPA. Tama. At ito po'y pirmado, hindi ko na lang ipapakita yung mga pirma nila. Although public document na ito, nag-circulate na ito So ito po yung PNPA Lacan Retirees Manifesto of Support and Condemnation. Subalit yun nga syempre naintindihan natin, may mga connection pa siguro sila sa gobyerno, etc. Naintindihan natin, but let's get real. Kagaya nga po nung sinabi ko kahapon, yung ating pamagat, Marlon, bawal ang neutral. You really have to take a stand. We all have to make a stand. Are you for corruption or are you against corruption? Yung aking pong pahina dito sa YouTube at lalo na sa Facebook, nagti-triple time yung mga propagandist ni Bongbong Marcos. Pinipihit po nila yung naratibo. Marlon, hina-hijack nila yung naratibo upang magmukhang si Bongbong Marcos ang nag-whistleblower ng korupsyon na to. Mali po yun. At siya nga ang number one. Sabi ko nga siya yung most guilty. Diba? Kaya kinakailangan lahat po tayo ay may tinig, lahat po tayo dapat makialam, dapat tayo lahat may opinion. Yung mga trolls po na pumapasok sa akin pa na welcome po kayo. Don't you ever think that for a moment I am affected. No, in fact, kahapon pa, I am encouraging all of you, lahat po ng pabor sa nangyayaring korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos administration.
magtungo po kayo sa Malacanang sa Linggo, sumabay po kayo, mag-rally po kayo. Ang ilagay ninyo sa inyong mga plaka, Kurakot Pamor. Mag-rally po kayo, lumabas kayo. Hindi naman kayo pinagbabawalan eh. So para lang din marinig yung inyong tinig, makita yung inyong pagsuporta sa korupsyon. Sabi mo natin, bawal ang neutral. Ganon talaga eh. It's always 50-50 or 40-50-10. We do not know. But if you are for corruption, go ahead. Go ahead. Nobody is stopping you. And I don't think no one will ever stop you. So lumabas po kayo, magpunta kayo sa Malacanang, at doon kayo magtipon-tipon. At magdala kayo ng placard na Kurakot Pamor, yes to corruption, at ipagpatuloy lang ang pagsipsip ng paghigop ng pera ng Pilipino. Yan dapat. But anyway, so yun po, yung haplos ni Judas, mag-ingat po kayo ron. They are trying to pacify the anger of the Filipino people. Yung Pilipinas po ay talagang the Philippines is at blaze. Nagliliyab po ang Pilipinas sa galit ng mga tao. No? So ang ginagawa para mapahupa, para mapalamig ang ulo, nagsasakripisyo. Kahit si Saldico, Marlon, ang tagal ko nang tinapik yan na ihuhulog. Ay, hulog na hulog eh. Ngayon sana ay magsabi ka na ng totoo, pumanig ka sa sambayan ng Pilipino at baka kaunting awa o mercy or compassion ay mabigyan ka. Attorney Vic, sana yung bagong magiging speaker ng Kamara, siya mismo ang manawagan o atasan niya si Congressman Saldico na umuwi ng Pilipinas at harapin niya yung mga akusasyon ng sambayan ng Pilipinas. Maganda yan. Yan ang isang hamon sa magiging kapalit ni Martin Romualdez kung siya man ay talagang bababa. Kasi kahapon ang lumabas na balita ay on leave lang daw. Talagang pagka on leave lang, yan talagang budulan po eh. Kahit na may... Garapalang budol. Anong on leave? Hindi mo naman pag-aari yan. Diba? Anong on leave? Isa pa sa inaasahan, Attorney Vic, sa bagong upo ng speaker ng Kamara, ibibigay na ba niya yung listahan ng small committee membership? Ilalabas na rin ba niya yung mga blanco na BICAM report? Tama. So, yan ang sisingilin natin sa bagong speaker at pag hindi niya naibigay yan, talagang budol pa rin ang isang speaker, Boji D, kung siya nga ang uupo mamayang hapon. Whether it's the congressman from Isabela ang uupo, hindi. Again, kung magpapalit na lang din kayo ng liderato, kung kayo ay nape-pressure na dahil nararamdaman ninyo, nagliliyab na ho ang Pilipinas eh. Yung damdamin po ng Pilipino, hindi mo na maaawat ito eh. Ngayon, if you want to placate or diffuse the tension, dapat ang ilagay nyo dyan, again, someone who can inspire the Filipino people to rally behind the House of the Representatives and reclaim it from corruption. Sindikato na po yan eh. Reclaim it from the mafia or the syndicate and restore it into becoming the House of the Filipino people again. Kaya lang titingnan natin yung personalidad. Pangalawa, tama ka Marlon. Masusubok agad yan. Kung sino man ang papalit. So pinahan nyo na o yung Saldico. Dahil marami na pong gumamit niyan na pag naiipit na may sakit. Diba? At kung may sakit ka, bakit sa US? Ang gagaling ng doktor natin dito sa Pilipinas. Ang daming ospital na mahusay dito. Ang isa pang dapat to maging banta na rin sa bagong speaker na lahat ng kasinungalingan na nangyayari ngayon, eventually tutubusin kayo. Huwag nating kalimutan, Attorney Vic, yung pagyayabang ng isang Marcos Jr. doon sa 5,500 flood control project na yun ang nag-trigger. Kaya lalong nagalit yung taong bayan dahil sa hayagang pagsisinungaling ng Marcos Jr. sa mismong State of the Nation address niya na kung saan yung mismong kalikasan ang nag-fact check kay Marcos Jr. Dito sa bagong speaker ng Kamara, kapag wala kang ipinakitang pagbabago o gagawin para malinawan ng lahat at matukoy kung sino-sino makasangkot sa flood control project, tiyak sa kangkungan ka rin pupulutin. At may nag-comment, si Barzaga na lang
basahin ko lang, hindi ko na babasahin yung pangalan. Si Barzaga na lang, medyo may toyo, hindi takot. Maganda naman yung konteksto na nagpadala. No? Alam mo nyo, kahapon pa may kumikwestiyon na dito kay Congressman Barzaga. Di ko kilala ito kaya lang medyo yung nagko-comment na kongresista din, hindi raw conduct unbecoming daw po yung ipinakikita nung Congressman Kiko ba? Yes, Barzaga. sorry. Ang tanong po dapat natin doon sa kongresista nagsabi, nakakaiba yung ginikilos ni Barzaga, hindi raw po pang Congress. Ano ba ang propriety o dapat na decorum pag congressman ka? Dapat ba magnanakaw ka para in ka sa grupo? Kasi pinuna agad hindi pang congressman ang galaw nito. Ano dapat ang congressman? Yung talagang lantaran, garapalan, kurakutan at pagnanakaw ng pondo. Yun ba ang sukatan mo kung ano ang karapat-dapat na maging aksyon, galaw, kilos at behavior ng congressman? Kasi hindi lang nila na-anticipate na magkakaroon sila ng ganitong karakter na makakasama sa 28th Congress, Marlon. Ako naman, on the part, I will always side with the Filipino people. Tayo po mga kababayan, mainam nga po may ganong klaseng kongresista na hindi nila kayang supilin, hindi nila kayang kontrahin, hindi nila kayang busalan. At dahil hindi nila inaasahan na isang bagitong congressman ang gaganon sa kanila na sila feeling entitled, na feeling magagaling dahil mga senior na sila. Oo. Yung galing ho ninyo, yung pagiging veterano ninyo, sana gamitin nyo sa tama. Veterano na nga ho kayo Dapat yung natitirang panahon ninyo dito sa mundong ibabaw, use it for the benefit of the country. Hindi para pagtakpan yung mga kabaro ninyo. Dahil ang Partido Lakas, 245 billion yung napupuntang pondo Grabe, no? Grabe, 245 billion pesos. And then, balik po tayo. Yung haplos ni Judas, nasaan na yung mga nagretiro? Ganun-ganun na lang ho ba yun? Ipatawag sila sa Senado. Yung mga natapos ang termino, kagaya nung chairman ng Finance Committee ng 19th Congress na siyang responsable sa BICA, Marlon, nung talagang tinirang unconstitutional 2025 national budget. Bakit iniiwasan yun? Ng Senado, pati ng Kongreso, wala na interparliamentary courtesy. Tapos na po yung term nun At yung interparliamentary courtesy, even before any member of Congress can even invoke that, sana meron din kayong isiping kortesiya sa mamamayang Pilipino. Ninanakawan na po ninyo Ipatawag niyo si Grace po, yung dating senadora. Ipatawag ninyo yung Stella Kimbo, yung dating vice chair ng Committee on Appropriations and very, very active in defending yung budget noong 2024, in very, very active ng pag-call out doon sa propaganda lang naman ng mga akusasyon at aligasyon laban sa Office of the Vice President. Sila po yung nakakaalam At ipatawag si Saldico dahil siya lang ang makakapagbigay linaw. Tahimik na rin yung humihingi dati nung minutes of the small committee meeting, Marlon. Tahimik na rin dahil hindi na ho nila ma-contain Wag ho tayo, maging ano lang kayo, please be more discerning. Be more analytical. Baka hindi ho ba kayo, nakikita ko sadyang inililigaw na ho ang direksyon. Kaya hindi rin na matigil yung panawagan ng iba na ibalik yung dating chairman ng Blue Ribbon. Nasa tamang direksyon na yun Nasa tamang direksyon na. Kaya lang, siguro hindi rin nila kontrolado. And again, going back, before we move forward, yung kay Kiko Barzaga again, mahirap po kasi na yung nagpupuna kay Congressman Kiko Barzaga, tila ano po ito parang sangkrosank, yung holier than thou, na tila ang kanya, sinusukat niya agad yung karakter at pagkatao ng tao dahil hindi raw po conduct unbecoming, unethical. Pag nag-usap po tayo ng unethical, mauubos po kayo dyan sa Kongreso. Dahil yung pagnanakaw ng pera naming mga Pilipino, mas higit na unethical yun. More than, hindi lang usaping ethical, kung ethical yun, Marlon. Talaga yun, gara pa lang kurakutan yun. So wag ho kayong hindi porke bago ito,
Hindi porke bagito, memenosin ninyo. Alam nyo, mamamayang Pilipino, we need more people like that guy. And di ko rin naririnig yung kinatawan ng kamanggagawa, party list. Si Eli. Ito ba yung nagsalita na? Nagsalita siya pero parang limitado at hindi tumatagos hanggang kay Marcos Jr. I really hope Congressman Eli of Kamanggagawa Party List, si Eli San kung Fernando, ano yung tikas na ipinakita mo at naging mga pahayag ng kampanya ay ipapakita at dadalin mo rin diyan ngayon sa 28th Congress. Not very many people are given the privilege. Hindi mo rin birthright yung position na yan. Not many people are given the privilege to be of service to the people. Sana maging totoo ka kung ano yung ipinakita mo nung kampanya. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Magkakasingilan because you're there for a reason. Number one reason, napaniwala mo, Marlon, yung kinampanyahan mo na anti-corruption din ang direksyon mo, demanding for transparency, demanding for accountability. Ito'y sukdulan na tayong umabot, nuknukan na And well, in the days to come, we hope yung tinig mo ang isa sa maririnig ng mga mamamayang Pilipino na ipinaglalaban ang mga aping-api ng manggagawa. Yung mga aping-api ng mga maralita. Dapat lumabas na yung mga taong ganito na maganda yung mga sinasabi ng kampanya. Maraming umaasa sa kanya at maraming nagagalingan sa kanya. At sana yung mga ginagawa nga niya nung nakaraang campaign, patunayan niya ngayon. Higit lalo na nabibilad na, nalalantad na ng gusto yung kabi-kabilang anomalya sa gobyerno. Tama yun. At inaantay natin yung mga ganun ibang henerasyon na po talaga Talagang umiikot ho ang panahon. Lahat naman po doon papunta sa pagtanda, pagiging veterano. Pero yung mga nagsasalitang mas bata, hindi po dapat sinusupil yan. Hindi tinatakot na tatanggalin sa Kongreso, ise-censure, ibabato sa Ethics Committee. Hindi pwede. Bakit ba ayaw nyo ng dissenting voice? Kala ko ba demokrasya tayo? Di ba? Kung merong hindi kayo sang-ayon sa karakter ng tao, ganun talaga. Bakit nakakasiguro ba sila, Marlon, na yung pagkatao ho ninyo ay kaaya-aya din sa mga colleagues ninyo? Kahit ako, never kong sinabing kaaya-aya ang pagkatao kay Marlon, sa inyo. Mahirap po kasi maging gamitin natin yung sarili nating sukatan na minimenos itong Congressman Kiko Barsaga. Unethical daw, conduct and becoming of a congressman. Ano mensahe mo, yung veteran lawmaker? Para maging kaaya-aya ang karakter ng mga bagong kongresista, kinakailangan bata pa lang magnakaw na sila. At kinakailangan baw ka lang ng baw. Kahit may nakikita kang mali nang nakakatanda sa'yo. So, asahan natin, tingnan natin, baka in the days to come, baka he's just warming his seat at na-overwhelm lang itong si Congressman na Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Para sa uring manggagawa at mga maralita, you have to step up. You have to speak the voice of the sector that you represent. Sino ba yung sektor ninyo? Yung mga manggagawa, nakuba na ho sa kakakayod araw-araw. Halos hindi na ho matulog. Bakit? Nakita naman ninyo yung pila sa sakayan Whether maayos yung pila o unahan sa kalsada, pila pa rin, siksikan. O uwi ho yan para matulog na lang, parang border na lang ho yung ating yung kinakatawan ninyo na uring manggagawa. Kakarampot ang sweldo. Tapos napapalibutan kayo dyan sa mababang kapulungan na nagpapakasasa sa pera ng mga manggagawa. Uring manggagawa at lalo pang pinakakapal, pinalalawak ang hadlang o pagitan sa pagitan ng may pera at mga maralita. Katawanin mo yung sektor na iyong ipinaglabang minsan ng kampanya. Dapat magsalita ka at susugan yung mga reformang higit na hinanais ng sambayan ng Pilipino. Kay LC Roble, ang nakakagulat ang pasabog ni GNC Congressman Kiko Barsaga. True. Tama po yun Talagang ganun talaga Ulitin ko if most of his colleagues do not find his character in sync with their character, they have no ascendancy
to judge him or to say that he is of unfit or unsound mind. Dahil mas unfit at unsound mind po at yung makakate kamay na makaamoy lang ng scent ng pera, Marlon, kahit bulok na pera o bagong pera, dadamba, mas unfit at unsound po yun, yung nagnanakaw sa pera ng mga Pilipino. At saka nakakalungkot, Attorney Vic, yung kultura ngayon sa ilalim ng Romualdez administration, bawal nang kalabadin sila ng kahit sino. Ang sino mang kumakalaban sa kanila, kung hindi kinukulong, ginikipit, kinukontempt, at eto, pinakahuli, si Congressman Barsaga, i-ethics nila. Ito, si Pepper Love. Attorney, palagay ko si Romualdez, si Tambi pa rin ang go-speaker. Alam mo ninyo, kaya nga po yung ating pamagat ngayong araw, yung haplos ni Judas. Maging maingat, maging mapanuri, and be more discerning. Itong mga nangyayari in the past few days, ulitin ko sinabi ni Bongbong Marcos mismo na kanyang masusing pinag-aralan ang 2025 national budget. Nagpakita na po ako ng larawan at andun sila. Nandun si dating kalihim Manny Bonoan, nandyan si Amina Pangandaman ng DBM, nandyan yung si Secretary Recto ng DOF, ang dami pa. So hindi niya pwedeng itanggi na hindi niya nalalaman ang content ng ang linalaman ng 2025 GAA. So he cannot be the person responsible kung bakit nagputukan itong flood control scam, flood control fund anomaly, at yung mga ghost projects. Last year pa natumbok na siya na fact check siya ng Nature, Marlon, nung SONA, noong 2024. Ibinida niya in a relatively short time in office. 2 years pa lang siya noon. 5,500 flood control programs na raw ang kanyang naipagawa. A few days after, finak-check siya ng inang kalikasan, baha, ang malaking bahagi ng Pilipinas. Yes. Ang sagot niya, climate change. Sagot niya na overwhelmed. Na-overwhelmed daw po yung flood control or flood mitigation programs that are in place na kanyang inilagay na 5,500. Pinanindigan ho niya yan. At ang sinabi, ganyan talaga, climate change yan, we have to embrace that this is the new normal. Inulit-uli niya yan. Itong huling nagbababaha bago mag-SONA, climate change is here, we have to accept it. Hindi po si climate change ang may kasalanan kung bakit trilyong piso na ang nakawan sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi po climate change yun. Sadyang kurakot at makakatilang ang kamay ng mga tiwaling politikong nakaupo at nagpipista sa pera ng Pilipino ngayon. At huwag natin kalimutan si Vice President Sara Duterte ang nagsabi na dadalawang tao lamang sa gobyerno ni Marcos ang may control ng budget ng gobyerno. Tama. Walang iba kundi si Martin Romualdez at saka si Saltico. Tama. At ito, si Ricardo Quinto, basahin lang natin Attorney Vic, wag lang si Tambalos-Los ang mag-resign. Dapat kasama si Marcos at dapat ikulong silang lahat, pagbayaran nila ang kanilang ginawang pagnanakaw sa bayan. Alam mo ninyo, resignation should not be accepted parang kapalit ng jail time. Dapat may managot. We are all calling for transparency and accountability. Yung accountability does not stop with the resignation of one in office, especially when all these corruption issues transpired took place happen during your term or during your incumbency. Again, hindi po ito haka-haka. Nakita natin yung nawalang Yusek na si Robert Bernardo, ni minsan ay hindi nasyutan ng supina. Yung nag-resign na secretary ng DPWH na si Manny Bonoan, nagtungong minsan sa hearing, in-excuse dahil hindi na raw siya tatanungin. Inalok pa yung excuse. Oo. Inalok pa. Oo. Hindi na raw tatanungin dahil siya resigned na. Anong makukuha natin dyan? Di ba? Tapos ito na naman, kung totoo mag-re-resign itong si Martin Romualdez, mahirap naman po na hanggang dyan lamang. Budulan po ito, haplos po ni Judas ang nangyayari. Kaya po, yun nga, maging maingat tayo dahil yung naratibo, parang meron ng external influence o external hand ang nagmamaniobra ng lahat. Hindi na po ito local.
tingnan din nila yung mga kagaya po dito sa ating pahina. Sabi ko nga, pilit nating itinataas yung antas ng pampublikong usapan, yung pampublikong diskurso, para magkaroon tayo ng isang lipunan na mulat sa mga nangyayari sa ating paligid, yung mga kaganapan, kahit yung pandaydigang kaganapan. Yung geopolitics po, malaki din po ang at stake dito. Kanya ang nangyayari, inilalaglag na lang, pinaplakate, pinapakalma po ang mamamayang Pilipino. Inilalaglag yung mga kasama naman din na talaga nila na sa korupsyon para po lumamig ang ulo ninyo. Philippines is burning. Philippines is ablaze. Nagliliyab. Alam po nila yan. At tila pinipigilan yung pagsabog pa ng damdamin ng mamamayang Pilipino dahil masisira po pati yung agenda ng mga banyaga na papunta sa ating bansa. May nakikialam ho Maging maingat po tayo, maging mapanuri. Kaya kita ninyo, yung rally ho na gaganapin sa linggo, dapat po yan lagi ko sinasabi, ang tanging banderang makikita dapat ay yung watawat ng Republika ng Pilipinas. Of course, hindi naman pwedeng wala ring identifying mark, Marlon. Dapat meron ding isang banner na makikita lang ng mga maghahanap kung saan grupo sila sasama. Pero pag labis-labis po yung banner na dala, sobrang binihisa, no? Ay, politika yan. Yung dala yung mga political party. Hindi po para sa Pilipinas yan. Hindi po laban yan para sa Pilipino. Attorney Vic, may nagtatanong kanina, ano raw yung masasabi mo sa hindi pagpunta ng isang Marcos Jr. sa United Nations General Assembly ngayong September? Hindi naman siya talaga dapat magpunta ron. Nakailang balik na siya sa Amerika. At ang pinakahuli, yung kanyang pag-surrender ng ating karapatan sa harapan mismo ng Pangulo ng Estados Unidos. Binigyan niya ng 19% tariff. From 17% yung tariff ng mga Philippine made products na papasok sa Amerika. 17% po yun Mataas na nga po yun Nung bumisita siya, naging 19%. Pumayag pa siya kay Donald Trump ng US from 17, ginawang 19 plus 2. Tapos ang spin nila, spin lang ho lahat ito Napakagaling niyang negosyador dahil 20% daw po dapat yun, naka-discount tayo ng 1%. Budol po yun. 17% yung kasalukuyan loan at naging 19%. Paano ka nakatipid ng 1%? Ang isang budol pa, Attorney Vic, yung pinagyabang nila na sa mga yung unang 2 taon na pagbibiyahe ni Marcos Jr. Ang daming entourage sa kasama ron. Ang pinagbiyabang nila, umabot ng 72.5 billion pesos di umano ang mga foreign investors pledges na nalikom nila. So nasa na ngayon to? Budol pa rin yun. Ito basahin ko lang ang pangalan nito. Sheila May, tama ba? Sheila May Amor. Attorney Vic, makiisa na po kayo sa batasan, iisa lang din naman hangarin natin. Sheila May Amor, ako ay kaisa ninyo sa batasan man, sa EDSA man, sa Luneta man, sa Liwasang Bonifacio man. No? Ako ho yung isa sa mga unang nanawagan, lumabas lahat ng Pilipino. Sumali kayo, basta't payapa at naayon sa batas, basta't payapa at naayon sa saligang batas na pagkilos laban sa korupsyon, sa paniningil for transparency, accountability, peace and security. Ako'y kaisa ninyo. At ako, I am practicing restraint dahil nga mahirap na politiko o yung mga identified sa kung kanino ang lalabas agad-agad at sasabihin, politika lang yan. Hinahayaan ko ang kagayan mo, Sheila May Amor, at marami pang mga Pilipino. Sabi ko nga, dapat sa linggo ang bida, ang mamamayang Pilipino. Hindi maaaring pigilan ang pagsama ng mga personalidad. Kahit siya'y politiko, incumbent o hindi, dating kandidato, kumandidato, hindi po maiiwasan. Why? Tama si Sheila. At the end of the day, all of us are Filipinos. All of us are affected. But kung yun na naman ang mga same old faces ang mamumuno, hindi ho natin mapapagbuklod-buklod Kaya nga ang aking panawagan, tanggalin nyo na ang lahat ng inyong kulay. Walang berde, walang itim, walang asul, walang dilaw, walang pink, walang pula, walang orange, wala lahat. Dahil ang pagtugi sa mga magnanakaw at nagpapahirap sa atin ay colorless.
Walang kulay yan. And I hope that answers your concern, Sheila. I am with you, and I am with every peace-loving Filipino who is dreaming, aspiring for a graft-free Philippines for the benefit of the Filipino youth of today and for the benefit of the Filipino youth that are yet to come. Kasama ninyo ako dyan. From Maymay, Attorney, ano po masasabi nyo na hindi na tayo pinapautang ng ibang bansa? Napapahiya na kasi kaming mga Pinoy dito sa Korea. Well, in a way, Marlon, magandang binawi nung South Korea President mismo. Para siyang sinampal, no? 28.7 billion. It's really an international embarrassment, but at the same time, maganda yon dahil napapag-usapan na sa international community because again, ang sinabi niyang termino noon, Marlon, massive corruption and looting of public funds. Okay, yan. Mabuti rin yun na napigil yung 28.7 billion pesos equivalent ng loan ng Korea Export-Import Bank. Dahil kung hindi, ibubulsa lang din po nila yan eh. Ibubulsa din nila yan. Nakawin na naman nila. Mabuti na rin mo yun. Mabuti na rin. Mabuti na rin na napapag-usapan sa international community kung gaano kalaganap ang korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Yun lamang, mas maging maingat po tayo. Nakinig lamang ang Pangulong Marcos doon sa ating gabay noon. Hindi niya inabot yung ganitong indulto na nangyayari ngayon sa kanyang administrasyon. Kung nakinig lamang siya sa aking mga payo na itong mga ito ay hindi ang interes ng mamamayang Pilipino. Subalit, nakita ko rin na mali na ang direksyon. I'm happy with my decision to always side with you. And that has always been my decision. That has always been my stand. I will always side with the Filipino people. Hanggat kaya ko, ako po'y pagtatanggol sa inyo. Maraming nagsasabi, Attorney Vic, itong libro mong Kingmaker book, ito yung pinaka-Nostradamus ng Philippine government sa kasalukuyan. Sayang hindi siya nakinig. Sayang hindi siya nakinig at siya ay nagpadaig doon sa mga various interest groups. And I still see most of them, if not all of them, at baka nga dumami pa, nariyan pa rin sa kanyang paligid. At ito po'y haplos ni Judas. Lahat po ito. Lahat po ito. Tingnan makikita nyo yung mainstream media, wag na po kayong maniniwala sa mainstream media. Pati yung mga dating pinagpipitagang kolumnista ng mainstream media, Marlon, grabe na sumulat. Okay. Ito yung mga kung tumugis dati na Marcos plunderer, Marcos ang nagpahirap sa bansa. Ngayon kung makapuri, sila na tagapagtanggol ngayon. Lalagpas pa sa langit yung pagpuri. Tatagos. Kung ano pang mas mataas sa langit, tatagoso eh. Yung mga nagsisigaw na Marcos never again. Wala. Sila na ngayon. Wala. Kaya nga po, haplos ni Judas kinokondisyon po yung ating mga isipan. Balik po natin, isentro po lagi natin ang naratibo. Na ito talaga ay, kumbaga lahat ito'y papunta sa itaas eh. Hindi pwedeng maghugas kamay ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit sino pang Pangulo, kung pumutok ito during your administration, it's either you're in cahoots with these corrupt people or you're simply super incompetent and inefficient. Either way, to save the Philippines and to save the Filipino people from further misery, better step down and resign. Yun ang inaantay ng tao eh. Inaasahan mo ba, Attorney Vic, yung nangyayari ngayon sa pagitan ng magpinsan na si Martin Romualdez at si Marcos Jr. na maghihiwalay? For the survival and for the sake of their family, maaaring drama ho ito eh. Kaya nga sabi ko maging maingat, haplos ni Judas. Hinihimas ho, ganyan, habang hinihimas kasi nasaksak po yung likod natin eh. Maging maingat kayo. Kumbaga sa sindikato, bata, laylo ka muna. Ganun lang din naman yan. Di ba, makikita natin, may mga lumalabas nga ho na parang hahatakin daw yung mga private jets, yung mga helicopter. Wag ho kayong magiliwan, wag po kayong bumilib, wag po kayong humanga. While may value yun nung pagbili, kahit hatakin mo yun, kung mauuwi lang sa litigation, hindi po may auction, maibebenta ng gobyerno yan para maging pera at ibalik sa kaban ng bansa ng Pilipino. Wala ho, drama lang po yan. Magandang tingnan, hinatakan ka ng eroplano. Magandang tingnan, hinatakan ka ng mga Rolls Royce mo, magagarang kotse.
hinatakan ka ng, yung ginawa po nila kay Diskaya, hahatakin yung mga kotse, hatakin nyo yung pera. Walang halaga yan. May kaya ng mga magagaling na abogado yan eh. Magfa-file lamang yan ng kaso laban kung may forfeiture man, kinuha yung kanilang mga ari-arian, magagarang eroplano, daang $1 million ang halaga. Hanggat hindi po na ibebenta at nagiging cash yung mga yan, wala pong kahulugan yan, wala pong meaning yan. Kung hindi, propaganda lamang para lang lumamig ang ulo ninyo, pang-kumbinsi sa inyo that Bongbong Marcos is doing something. No. Freeze their account. Utilize the Anti-Money Laundering Council. Huwag po ninyong sentruhin yung kontratista. Marlon, naniniwala ka ba na yung kontratista kayang kumita ng bilyon-bilyon nang walang nagpondo? Hindi. Merong proponent niyan. Merong nasa likod niyan na mas malaking tao at yun yung mga politiko. Syempre. Yun ang dapat panagutin. Pero napuputol yung investigation eh. Yung nasusubaybayan ko ngayon sa inyo ni Pam yung sa totoong third floor studio na hindi ito yung inyong programa ni Pam. Yan Pam ha, magsubaybay po kayo ng third floor studio. Si Marlon, nalansi ko lang po ito kaya nandito sa tabi ko. May binabanggit kayong kontratista, yung Pahati Construction. Bakit yun tila hindi rin binabanggit? Linalagpasan, no? Linalagpasan, tinatalo na, nagko-concentrate doon sa 15. Okay. Yung 15 na yan, bakit hindi mapatawag yung High-Tone Construction and Development Corporation? Na nagsasakit-sakitan na, naka-confine, hindi man lang napag-usapan, hindi nila hinanapin, pinapayagan nila na representative lang. Hindi bakit yun? Naka-confine di umano sa isang hospital sa Legazpi City, sa Bicol. Ang tagal na nun. Ang tagal na nun. Hanggang ngayon may sakit pa rin. Yung SunWest, iniiwasan. Tapos, yung isang tao, ang narrative kitang-kita ho eh. Kitang-kita yung sanib puwersa ng mga ito eh. Na ang dinidikdik yung Diskaya couple. Yung Diskaya couple, kung dapat silang ikulong, ikulong sila. Kung dapat silang managot, managot sila. Kung dapat hatakin, hindi yung kotse, wag mo kayong maniniwala sa kotse. Ang value po ng kotse nag-depreciate every day. Wala pong halaga yan. Kung binili niya ng 30 million, nung panahon binili niya, baka ngayon 15 million, 10 million na lang yan eh. Kung maibebenta. Lalabanan po ng abogado nila yan eh. It will take a while, maybe after a lapse of 3, 4, 5, 7 years, wala na pong value. Yung coaching yan, kung may bebenta man ng gobyerno, pambubudol po yan. Kunin nila yung cash. Yung cash ang kunin nila. Yung kunin nila, paano nakapaglaro? Yung sinasabing casino, anong casino ro naglalaro ito? Nagpatalo ng 400 million. Sa Resorts World, saka sa Soler. Yun ba ay kasama sa investigation? Paano nakakapaglaro at nag-accumulate yung patalo ng isang tao? Kilala naman natin yung mga talagang negosyanteng malalaki dito. Kilala naman sa lipunan yan eh. Pag naglaro, si ganito, big time talaga yan, kaya magpatalo niyan. Pero yung totally unheard of, tapos nakikita mo, may record naman pala kayo, saan kumukuha ng pera ito? Di ba? Dapat, kung lalawa ka ng investigation, marami ho tayo makukuha eh. Pero yun nga, makikita naman natin, pangatlong hearing pa lamang ng Blue Ribbon nung last week, at habang nag-hearing, kasado na pala yung pagpapalit ng liderato at kasado na pala yung pag-agaw doon sa pwesto ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Bukas may pagdinig na gagawin. Sa ilalim naman ng bagong chairman, si Senator Ping Lacson, yung Blue Ribbon Committee. Tingnan natin kung anong direksyon. Basta't alam naman ng Pilipino, ulitin ko yung haplos ni Judas, across the board po yan. Panoorin ninyo kung paano tayo binubudol, bahagi na po sila ng aparato ng pambubudol ng gobyerno ito ang mainstream media. Meron mangilan-ngilan na meron pa rin pong resistance. Meron mangilan-ngilan, and I salute you, the very few and handful ladies and gentlemen who are showing defiance by writing the truth. Yung mangilan-ngilan na ladies and gentlemen of mainstream media who are showing resistance to what is happening, you have my respect, ma'am and sirs, pero mas marami ho talaga eh. Hawak na po sa liig. Kitang-kita mo, Marlon, ito si Marlon, reporter ito eh, manunulat ito eh. Manunulat, hindi manunulat. Hindi manunulat. Manunulat. Kaya ito si Antonella, 1037,
bring saldi home, bring saldi ko home. Tama po 'yon. Diba? Kaya po yung mga kaibigan natin sa Estados Unidos, tingnan po ninyo yung RICO law, yung racketeering law ng Estados Unidos. Mga kababayan, pag yung mga kababayan natin sa Estados Unidos, Marlon, baka ho masaklaw ng enforcement ng RICO law o mag-complain ho kayo using the RICO law of the United States against saldi ko. Sino pang nandyan? Against yung Congressman si Don Gonzales, Edwin Garjola, lahat po na may ari-arian dyan. Silipin po ninyo, baka applicable yon to bring justice to us Filipino people. Silipin po nyo yung Attorney, baka pwede mo papiawan, ano yung RICO law? Ito yung sa mga racketeering, yung mga proceeds ng corruption na linulonder, ibinibili ng real estate, ng kotse, ng eroplano, ini-invest sa stocks, sa bonds, natitrace po yan eh. Dahil nasa digital platform naman po na ang gobyerno ng Estados Unidos. Pakisilip po ninyo yung mga kaibigan natin dyan sa Estados Unidos, baka pwede ho nating magamit at pakinabangan yung RICO law ng Estados Unidos para po doon sa mga nagtatago dyan sa Estados Unidos na nagnakaw ng ating mga pera dito sa Pilipinas. Silipin po niyo yun. Yung RICO law, yung Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, yung RICO law. Yung mga racketeer, yung mga corrupt organization, baka po may magamit tayo. Hindi po ako practitioner dyan sa Estados Unidos eh. Naisip ko lamang mo kung paano tayo makabawi at makakuha ng hustisya. Ano, silipin ninyo. Kay J. Lizar Layson, pwede po ba makiusap sa gobyerno na bawiin yung billion pesos na ninakaw nila at wag mo nang mangolekta ng buwis hanggat di nababawi yung pera natin? Marami po ang nananawagan na wag magbayad ng buwis. Panoorin natin, sabi ko nga ako sa inyo haplos ni Judas ito eh. Dapat naman talaga magkaroon muna ng tax reprieve ang mamamayang Pilipino. Kayo, yung manggagawang Pilipino na kasama ho nating nanananghalian ngayon. Tuwing kinsenas katapusan, uulit-ulitin kong parang sirang plaka pero hindi po ako mapapagod. Tuwing kinsenas at katapusan, yung iba tuwing adjes at 25 ng buwan, ay hindi pa ho ninyo nahahawakan yung inyong pinaghirapan, kaltas na yung sweldo. Kaltas din pati buwis. Kaltas ang buwis, kaltas ang PhilHealth donation. Magkano na lang ang natitira? Balikan ko yung kwento mo kanina, Marlon. Yung mga may kantina sa opisina, yung mga bumibili sa karinderya o restaurant, yung iba po dyan may credit line eh. So yung sahod nila, and marami akong kaibigan na ganito ang pamumuhay na lang. Pag-awak ng sahod, pupunta doon sa pinagkakautangan. Bawasan mo muna yung utang ko, hindi rin mabayaran ng buo eh. Bakit? Mauubos, walang may uwi sa pamilya eh. Kasi yung everyday ho natin, di ba? Yung may sasakyan, nagpapakarga ng krudo o kaya gasolina. Yung wala, nagko-commute araw-araw. Kakain po tayo araw-araw. Siguro busog na tayo, almusal, wala nang merienda, tanghalian na lang. Pero pauwi, hanggang hapunan, kung naipit ka sa traffic, bukod sa pamasahe, magme-merienda ka. Nauubos po yung pera natin eh. At pagdating po ng gastusan, panahon ng enrollment, o kaya panahon ng pangmatrikula, nangungutang din tayo. Ang buhay po ng ordinaryong Pilipino na lumalaban ng patas, walang katapusang utang eh. Pag may nagkasakit, mangungutang din. Ito pa, Attorney Vic, yung iba mga kasangkapan nila, mga kagamitan nila, mula electric fan, sofa, TV, galing din sa utang. Hulugan. Tapos, hulugan. Tapos ngayon, bigla na lang mababaha. Bigla na lang masisira dahil sa baha, dahil sa corruption, sa flood control. Kaya mahalaga po na magpahayag kayo ng inyong saloobin. Be active not just on social media. Lumabas po kayo, it's a little bit, it will cost you a little inconvenience on Sunday. But we have to have our voice heard by this very corrupt Marcos Jr. administration. Lumabas po kayo. May konting inconvenience talaga eh. Pinag-aaralan ko rin at pilit kong iniintindi na napaka-aktibo po ng
mamamayang Pilipino na magsaad ng kanilang hindi pagsang-ayon sa nangyayaring talamak na korupsyon, Marlon, sa social media. And I understand, mahirap po talaga ang buhay eh. Hindi na basta-basta madali mag-absent kayo sa trabaho. Dahil yung lagi niyong terminology ni Pam, mababasag yung inyong hapagkainan eh, pagka nag-absent ka eh. Iutang mo na naman yun, hindi ba? Yung iba nga, attorney, merong 100 pesos sila. Gusto nilang pumunta Liwasang Bonifacio. Hindi sila makapunta dahil yung 100 pesos, sa halip na ipapamasahe nila, ibibili na lang nila ng load pang internet para ma-entertain sila at makalimutan nila yung kahirapan na nangyayari sa araw-araw. Masaklap po ang naging kwento ng buhay ng mga Pilipino dito sa 3 taong panunungkulan ni Bongbong Marcos. Ulitin ko ang atin hong pambansang pagkakautang, end of June 2022, end of June 2022 kasi June 30 po siya naging opisyal na Pangulo, ang ating pong pambansang pagkakautang ay 12.79 trillion. 12.79 trillion. Ngayon habang po tayo'y nakikipag-ugnayan sa inyo live, ang ating pong pambansang pagkakautang ay 17.27 trillion. So, sa loob lamang ng 3 taon, 6 na trillion na po yung nadagdag sa pagkakautang ng Pilipino. Hindi ba naman sasakit ang loob mo? Tapos ninanakaw lang yung mga Nepo babies. Kaya nga po yung ating mga miyembro ng Sandataang Lakas, yung Armed Forces of the People, yung PNP, yung Pulis ng Pilipino at Pulis ng Pilipinas. Hindi ba kayo nasusuklam kung kayo na-assign bilang detail security nung mga patuloy na nagnanakaw sa kaban ng ating bansa? Kayo nga po, hirap na hirap eh. Kailangan yung pumasok araw-araw. Itong mga ito hindi. Mag-aantay lang ito ng releases ng pondo, nakaw na ito, boundary nito higit pa. Tapos, pagbabantayin pa kayo, saan ka nakakita na yung magnanakaw dito, bantay sarado ng gobyerno? Merong AFP detail, merong PNP detail. Ano ibig ko sabihin? Biktima rin sila ng korupsyon. Pareho siguro, mag-aas ho kayo ng leave, lumipat na lang ho kayo ng unit. Hindi dapat bantayan ng ating mga kasundaluhan at kapulisan itong mga magnanakaw na politiko, pati na yung kanilang mga Nepo babies. Ay, naku, grabe security niya, Marlon. At ang masaklap, pikit mata nilang tinatanggap, Attorney Vic, na may mga principal sila, may mga boss sila, may mga politiko silang kilala na alam nila hayagan kung gumamit ng ipinagbabawal na gamot. So, yun ang ating silipin na huwag ho tayong papayag na patuloy tayong hinahaplos ni Judas. Magsalita ho kayo, magpahayag po kayo at Attorney, may comment si Chen, pakibasa po. Chen, pogi po ni Attorney Vic. Salamat, Chen. Salamat, Chen. Napakabuti mo talaga. I-edits? Pwede pala i-edit yun. Parang Sir Marlon nakalagay. Inaasahan niya kasi Chen. Babasahin ko yung comment mo. Talagang binalik ako. Na pogi po ni Sir Marlon. Alam niyo talaga yung vanity at flattery, masama po talaga yan. Pero maraming salamat, Chen. Sana madalas mong panuuri ng pagla-live ng Third Floor Studio. At sana itong pag-guest ko kay Attorney Vic hindi makabawas sa subscriber. Dapat makadagdag pa. So, yun lamang ho. Maraming salamat. Yung haplos ni Judas, maging mas mapanuri tayo. Be more discerning, be more analytical, maging magmasid po kayo. Huwag ho tayong papayag na habang hinahaplos, pinalalamig ang ulo ninyo, patuloy tayong sinasaksak sa ating mga likod at patuloy ang pagnanakaw. Huwag po tayong pumayag, lahat po ito ay drama lamang para ho pakalmahin ang boiling point na sitwasyon na kasalanan din naman nila. Hindi naman tayo aabot sa puntong ito kung hindi hinayaan ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na nakawin ang pera nating mga Pilipino. Panagutin natin lahat. Yung resignation, hindi po yan kapalit ng jail time. Yung resignation, hindi po yan kapalit na para hindi na may patawag sa investigation. Yung resignation, hindi po dapat yan maging kapalit, madaling kapalit, ng pagsasaoli ng bilyon-bilyon, daang bilyong pisong pera ng mga Pilipino, nating mga Pilipino, na ninakaw sa atin ng mga tiwaling politiko. Yun lamang po. Thank you, Marlon, for joining me this afternoon. Marami pong salamat at sana ho,
ay yung mga nasa Facebook, mag-comment po kayo, mag-react, mag-like at mag-share at sana ho'y mag-follow. Yun nasa YouTube ho, welcome po lahat. Sana ho ay mag-react kayo, mag-comment, mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa muli po nating pag-aarap, maraming salamat dito po sa Tinig Maisog, sa aking munting pahina. Maraming po salamat sa lahat ng nakibahagi. At mabuhay po ang mamamayang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Ako po, si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino Abogado Maisog. At maraming salamat kay Thank you. Salamat po. Maraming po salamat at magandang araw sa ating lahat.